Okay, so ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga madam sir, mga boss. Another day, another vlog, another property ang ipapakita po namin sa inyo sa araw na to. Pagpasensya nyo na kung medyo mahangin, i-reduce noise ko na lang para at least mapakinggan nyo po o marinig nyo po yung aking sasabihin tungkol o sa detalye ng property po na ito. Ayan. So, andito po kami sa bayan po ng Talugtog. Dito po sa isang barangay po dito. At itong property na titingnan po natin, nakaalong Provincial Road. At ito nga po ay nasa mga ilang kilometro lang po ang layo po niya sa palengke. Siguro nasa mga 5 kilometers po siguro sa town proper po ng Talugtog. Estimate lang po yun. Pero lahat po ay sementado ang dadaanan natin. So ang pinaka-the best na exit po dito kung sakasakali, pwede po kayong mag-Anaw exit. Or pwede rin po kayong mag-Carmen o Rosales. Pwede rin po kayong mag-Pura o Victoria exit. So marami. So pinaka the best po na exit na isa-suggest po namin ay mag-ano na lang po kayo. Anaw T-Plex na lang. Opo. O pwede rin po sa Pura, sunduin na lang po namin kayo sa town proper mismo ng Talugtog, Nueva Ecija. So itong property na ito ay pasture land po siya. Pero nakaalong Provincial Road, 2 lane. At ito po ay mahaba yung frontage. Ang maganda dito, may internet connection na pero wala nga lang pong power line. Huh? Power line yan, boss. Internet connection ng boss. Hindi, power line daw. They converge po so. So boss, dito boss yung boundary. Sige, estimate. Ay, doon pa. Yan na siguro. Oh, doon yung alam ko yung boundary niya. So ito po ay mahaba yung frontage po. Estimate po namin na sa mga 250 meters yung kanyang entrada. Ang kabuang sukat ng property nito ay 5.4 hectare. Pero ang ine-estimate na lang po ng aming source, siguro nasa mga 4.5 na lang po dahil ito nga po ay kinakuha po ng Provincial Road. Itong part na ito hanggang dun po sa bandaron kasi pa-curve po dun eh. So kasama po ito. Itong part na ito hanggang dun sa may mga Jimilina po doon yung boundary. Sa mga Jimilina rin po yan. Kung nakikita nyo po yung maraming Jimilina na yan ay hindi po kasama sa property. Yun na po yung boundary. Pag ganoon na po siya, diretso hanggang doon na po. Sa may mga Jimilina rin po doon. Sakop niya yung malaking. Sakop niya po ito. Itong matas na part na ito. Yan na po yung pinaka-high peak po ng property o pinaka-matas po na part ng property po na ito. So, may overlooking dyan. Sa taas na yan. Pupunta natin mamaya dyan. Papakita ko sa inyo yung kung ano po yung makikita natin sa pinakataas na part po na yan. Yung kanyang 360 view. Opo. So, may mga Jimilina rin po ito. Ito po kasama po yan, mga Jimilina po na yan. Nasa mga 250 boss yung kanyang entrada. Malumang din yung kanyang entrada. At ito meron din po mga 20 daw po yata. O 12 yung mangga. Oo. Pero meron pa daw po dun sa bandaroon. Hindi pa niya nabilang yung bandaroon daw amin sa source, sa source po namin. At ito rin po ay meron pong 3 daw po na puno ng rambutan. So namubuhay po ng rambutan dito. So pwede ka rin magtanim ng mga fruit bearing. At meron din pong fish pan sa part na ito. Kung tinatanong nyo po kung binabaha, ay naku po, negative. 100% hindi po binabaha. Tingnan nyo naman po kung gaano kataas yung pinaka po niya. So sementado ang daan. At ang presyo po pala ng property nito ay 150 per square meter. Ayan po ang kanyang presyo. At sasabihin ko na rin po sa inyo, kasi dito po ay mayroon po barangay road dito. At tatanggalin na rin po natin sa titulo ito. Kaya yun nga po yung sinabi sa amin ng source po namin. Estimate po na sa mga 4.5 na lang siguro yung natitira sa property. Kasi ang kabuuan nga po ay 5.4. Pero kailangan pa rin po natin ipa-geodetic, ipa-resurvey at ipa-subdivide para matanggal itong mga kalsada. Itong provincial at ganoon din po yung barangay road po na yan. At yun din po boss, ilan yung matitirang portion doon? Ilan yung matitirang portion sa likod? Pang 3,000. So nasa pang 3,000 square meter doon po yung matitira. Yung mga bukid yung boss, di ba? Mga bukid. Bukid yung ititira nila. So, pero kailangan pa rin po natin ipa-geodetic. Estimate nga daw po na sa mga 4.5 hectare na lang po yung natitira. Opo, hanggang doon pa po yan. Tignan nyo po kung gaano kaganda itong property na ito. May mga mountain view rin po kayo. Pag pumunta ka sa taas,
ng property na yan, sa pinaka high peak, makita nyo po yung bundok ng Amurong dito sa part na side na yan. So makikita mo may mountain view ka na dyan, meron ka rin pong bulubundukin ng Caraballo na makikita, at malapit na din po itong property dito sa mga tourist spot. Opo, malapit po siya sa view deck, at malapit din po sa palengke. Ayan po. So estimate ko na sa mga 5 kilometers siguro, o higit pa itong konti na lang siguro, mga 5 to 6 to 7 kilometers po siguro sa palengke. At simentado po lahat ng dadaanan natin. So hanggang doon po. Yun, kung nakikita niyo po yung poste po na yan, hindi na po kasama doon sa part na yun, gumanon na po siya, patusok na pong paganon. So marami po itong Jimmy na trees. Ayan. So sa mga 200 to 250 meters yung kanyang entrada. Maganda po itong property na ito. At sabihin ko ito, magkakaroon po ito ng 4 na subdivision po ito. Yung ganoon, kaya 4 po. Pero ano na lang po ito, kailangan nga po talagang ipasubdivide. So ito po yung boundary po niya sa part na ito. Itong Jimmy na ito, diretso pa ganoon na po yan. Ay, dito pala yun, dito pala, sorry. Opo, pag ganun na po pala. At meron pong mangga doon na, na India, yung mangga po doon. Okay, so puntahan naman natin yung pinakamataas na part ng property na ito. Susgino, maakit ko kaya ito. Try natin, kayang-kaya yan. Ayan po, akitin po natin yung pinakamataas na part. At para makita nyo po yung gaano kaganda yung view po niya sa mataas, sa taas. Yan. Dito pa lang, wala pa ako sa kalagitnaan, pero medyo hinihingal na po ako. Dito pa lang po, tignan niyo po kung gaano kaganda na po yung view. Ayan po yung bundok po ng Amurong at bulubundukin po ng Caraballo, at makita rin po yung bulubundukin ng Sierra Madre po dyan sa part na yan. Okay, so akitin na po natin. Let's go. Ayan. Dahan-dahan lang. Okay. Stop ko muna, baka mahulog po ako. So yan po. Dito na po ako sa taas. Yan po. Tingnan niyo po gano'ng kataas yung inakyat ko. Nandiyan po yung provincial highway po. O provincial road. Tignan niyo po kung gano'ng kaganda yung view dito sa taas. Kitang-kita mo na po yung bundok po dito ng Mount Mount Bulaylay. Ay sakop na po ng bayan na Kuya po yan. Pero po dito ay yung part na yan ay Kuya po na po yan. At dito naman po ay part na po yan ng Umingan, yung mga bundok po na yan. Itong bundok na ito, Umingan na po yan. So boundary po ito ng ng Pangasinan at Nueva Ecija. Itong property na ito. Ayan. So ang ganda po ng view. So ito po pala, siguro yun yung mga tatanggalin na yung bukid na sinasabi ko kanina na aming source. So meron pong kubo sa baba, at ito po nga po yung siguro ibang mangga na sinasabi ng aming source na hindi pa niya na ibilang o na isama sa bilang. So dito rin po ibang mga Jimirina. Siguro yung boundary po doon po sa may mga sagingan po na yung pagano na po siya. Tapos sa may mga bahay. May mga bahay pa po dun sa part na yan. Ayan po. Pasensya na po, medyo mahangin. Kasi mataas na po ito talaga. At malamig po yung kanyang hangin. So tignan naman natin dito sa part na ito. Sa ibang portion sa taas na ito. Dahil ang ganda po ng view. At kitang kita mo rin dito yung Mount Bangkay. Ayan po, sakop na rin po ng Kuya po yan. Andyan po isang tourist spot at tinatawag po nilang Colosba Hill o Rancho de Cabiliw, na para po siyang New Zealand. At malapit lang din po ito yung view deck. Yan po sa part na yan ay view deck na po yan. Ayun, may mga kabahay na po dyan sa part na yan. Kabahay na po yan. At ito yung mga kasama ko. Hey! Ito yung mga kasama ko. Grabe yung taas. Pero maganda. Maganda magpatayo po dito ng ng bahay or rest house, kubo. At dun sa part na yan, pwede naman po tayo maglagay ng akyatan ng sasakyan. I-ano na lang po natin, i-slope na po natin maganda para makakyat po yung sasakyan dito sa taas. Ayun, ganda po. Ganda ng view. Yung maganda nga po dito, naka-along cemented road po yung
kalsada po natin, kaya hindi natin problema yung dadaanan. Ayan po, sa po rin po ng property yung part na yan. Kung nakita niyo po yung bubok po doon, ay dito po yung boundary. Yan na po yung barangay. Nakapunta rin po sa mga kabahayan po doon na nakasama pa rin po sa property. So kailangan po natin i-subdivide po yan. At ito naman po yung ibang part ng property. Yung mga po na yan, kasama po rin po sa property. At ang boundary po daw, sabi ng source po namin, ay doon sa may mga Jimmy na po na yan. Pag ganun na po siya. Opo. So maganda. Ganda ng view. Ayan po. Mountain view. Overlooking. Ang ganda po sa mga naghanap po ng ganito. Baka ito na hinahanap nyo. Ulitin ko po. Ang kabuuan kasi ito nasa mga 5.4 hectare. Tapos ang estimate na lang po na sinasabi ng source po namin na natitira na lang ay nasa mga 4.5. Pero kailangan pa natin pong ipa-geodetic para malaman po natin yung eksaktong area o natitira pang area ng property na ito. Ayan po. So, ang presyo po niya is 150 per square meter. At yun po ang sabing presyo ng source po namin. At sakot na daw po nila yung sa may capital gain tax po pala ay pag-usapan nyo na lang po ni last seller. At sabihin ko na po sa inyo, totoo, ito po ay extrajudicial. Pero yung mga shares po ay andyan naman lang daw po. Buhay pa naman daw po sila ay source po namin. Kaya meron pa rin pong pipirma sa mga heirs o sa mga anak ng mga may nakapangalan sa titulo. Ayan po. So, kung naghanap po kayo ng ganitong property na pasture land o may overlooking at ang maganda nga, naka-along cemented road. Ito po ang maganda dito. At malapit lang po sa town proper. Diyan lang po yung town proper. Kung nakikita niyo po yung mga salset po na yan, diyan lang po yung town proper. Malapit lang po. At ayan po. So kung may katanungan po kayo regarding po sa property na to, tawag na lang po kayo sa akin para ano po masamahan po namin kayo sa pag view ng property na ito. At kung gusto niyo kausapin yung mga heirs o mga nagbebenta ay kakausapin po natin at least para makausap niyo po sila. Okay? So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.